kanang sunugon sila, iitsa sila sa gabukal nga tubig, nga nakasimple lang, ani ato kay istorya ra man ning ato mas lisod ato kay istorya ra. So ila mas kuan ra simple lang ilang paglutos. Kung nabalino. Kung mo sabton ba mas hadlok ang ilang paglutos igsuon kay patiyon gid sila pero kita gani sugsugon ra ta ay born again na day ka. Ay hallelujah praise the Lord na day ka. Pero ang punto mga igsuon nga bisan pa man ni ana sa atong kasakit, bisan pa man sa mga bagyo nga moabot, the Lord Jesus Christ isinulat ang Book of Revelation para bigyan tayo ng hope mga igsoon, para tagaan tag paglaom sa kinabuhi. Kay lingi ay mong tapad murag wala na joy paglaom. Lingi sa kuno. Tingnan mo yung katabi mo, murag wala na joy paglaom sa kinabuhi. Okay, praise God. Padayon ta. So ang kahulugan ng Book of Revelation, nakalimutan ko yung ikapangatlo. Una, Apocalypse, paano siya? Uncovered or unveiling. Sikreto siya nga giukab. Number 2, prophecy, meaning ang Book of Revelation isinulat para anong mangyayari sa kinabukasan or sa umaabot ba. Gisuwat ni kung unsay mga mahitabo sa umaabot nga mga panahon. Mo nang gusto mo makahibaw sa umaabot nga mga mahitabo, so basaha ang Book of Revelation. Number 3, ang Book of Revelation ay letter. Lahat magsabi letter. Ang Book of Revelation ay ang hirap intindihin. Lisod siyang sabton tungod kay it is very personal. Muna mabasa ka og Bible gyud need yung kag balaang espiritu og tambag sa mga tao. Mo tudlo gid nimo. Amen. Sunod, sa atong gisgutan pag niagi nagbanggit tayo ng church. So atong nakatunan nga ang church dili building. Amen. Ang church hindi religion, hindi grupo ng hindi establishment, but ang church ay yung mga tao na tinawag ng Diyos galing sa kasalanan at naglingkod na ngayon sa Panginoon. Amen. So ikaw na ug ako nga nagpuyo sa sala kaniadto pero karon sa grace sa Ginoo nangalagad na niya mo na ang simbahan, ikaw ang simbahan. Ang simbahan nga establishment building gihimo lang para tigumana nato sa magtigom nga kasimbahanan diya sa mga anak sa Ginoo. And the church is the foundation is no other than is Christ. Wala laing pundasyon sa simbahan kung dili si Kristo, dili kwarta. Iuban man gud kay nagpadayon sila musimba tungod sa kwarta. Ang uban pod nagsimba sila tungod kay gusto sila panalangin sa Ginoo. Nag-uban pod makapadayon sila tungod kay ang ilang simbahan dako damo. Pero ang simbahan nato igsuon nagpadayon siya tungod kay si Kristo ang pundasyon nato, siya ang kalig-on nato, siya ang rason nga maghatag og kusog sa ato para tayo ay makapatuloy sa paglingkod sa ating Panginoon. Pipika so kanimo tapad mo dako jo kay problema. Okay ra kay na okay ra ka? Ina sabi. Pipika sa okay, so mo lang to, overview lang to sa atong gisgutan pag niagi sa mga wala dire pag Sunday. Okay, ngayon dati, ang mensahe ni John, ibinigay niya sa Church of, unsa ganito, Efeso. Diba? Na ay tulo ka R ang gihatag ni Lord. Unsa ganito? Remember, repent, and repeat. Hinumduman nimo ang imong sala. Ikaduha, imo ang talikuran ang imong sala. Ikatulo, imo ang balikon ang imo ang gibuhat sa una nga nahigugma pakas Ginoo. Inag sa matapad ba nahigugma pa ka sa Ginoo? Kung nahigugma pa ka tubagag ug wala gamay na lang 50-50 na lang. Okay, ngayon mga kapatid, umambak tayo. Unsa na oy? Tumalon. Nay, grabe na oy, sorry na good night. Di mo gud paminog drama sa kuan god ining teleserye nga ako kay magod kay handumanan sa Osaka. Nga naman ito paminaw nako. So, tumalon tayo, okay? Tumalon tayo mula sa Revelation chapter 2. Ngayon, nandito tayo sa Revelation chapter 3. Nakarelate tong mga kuana. Senior. Adit mo, senior, tino? Okay. Revelation chapter 3, ang mensahe ni Lord sa Laodicea. Lahat magsabi, Laodicea. Okay, ang Laodicea ay lugar ani nga tayo mga igsuon niya. Sa aking pag-aaral, may tatlong uri ng Christian. Ilan gani ang uri ng Christian? Okay, tulo. So basig tanawa ko no og i-check natin kung saan tayo uri ng Christian ngayong mga araw. Okay? Number 1, gitawag siya og cold Christian. Sabi lahat cold Christian. Kay sabi ng Bible, ingon si Lord, nalipog ko nimo kay
Ganahan ko bugnaw na lang unta ka, pero lukewarm man ka. Alam niyo yung ibig sabihin ng lukewarm? Yung maligamgam ba na? Yung init-init, puro bugnaw-bugnaw pud siya. So sabi ni Lord, gusto kong mainit ka, pero gusto ko ring malamig, sobrang malamig ka, pero nandyan ka nakastunga ba? So ang unang, cold Christian. Kining cold Christian sa aming pag-aaral, ito yung mga unbelievers. Lahat magsabi unbelievers. Ang mga unbelievers, ito yung mga Christian na nakakilala lang kay Jesus. Okay, sino si Jesus, sino ang follower ni Jesus, sino ang nanay ni Jesus. Pero sila yung mga tao na hindi si Jesus ang ilang Panginoon at hindi si Jesus ang ilang tagapagligtas. What? Ang akong pasabot igsoon, daghan mo mga tao diri sa Pilipinas. In fact, ang Pilipinas gitawag siya Asian country. Christian country in the Far East. Ang Pilipinas kuno kay gitawag siya Christian country. Pero daghan sa mga tao sa Pilipinas nga nakailara ni Jesus pero walay relasyon ni Jesus. Nganuman, dili si Jesus ang hari, hindi si Jesus ang kanilang hari at hindi si Jesus ang kanilang tagapagligtas. Kinsa man ilang hari? Ang sala o ang ilang kaugalingon. Ikaduha, dili si Jesus ang ilang tagapagligtas. Nganuman, daghan silang manluluwas. Ilang kaugalingon, ang ilang kwarta, ang mga santos nga nangamatay, mo ilang mga tagapagligtas, mo nang gitawag sila og unbelievers. So i-check ko na imong kaugalingon, kinsa man ang imong hari karon, kinsa man ang imong manluluwas karon sa imong kinabuhi. Kay kung dili si Jesus ang imong hari manluluwas, unsa man ka? Unbeliever ka or cold Christian ka. Amen. May ni maigsoon ng mga tao nga unbelievers, paano na sila respetar sa pagsimba sa Ginoo gyud. Kanang wa sila kasabot sa tinuod nga ilang pagpangalagad sa Ginoo. Number 2, hot Christian. Lahat magsabi hot Christian. Kani mga hot Christian mo ni sila ang mga di ini mga buhi lang, mga good Christians or mga tinuod na sila nga mga Kristohano nakasabot sa kamatuoran. Sila yung nakaintindi sa katotohanan dahil si Kristo ang kanilang hari at tagapagligtas. Amen? So, salamat sa Ginoo kay ingana tanga naman siya ang atong hari o siya po ang ato ang tagapagligtas. Number 3, yung mga lukewarm Christian. At magsabi lukewarm Christian. Mo ni pinakadelikado. Ito yung mga Christian na pinakadelikado sa ating buhay. Bakit? Dahil nakaintindi sila sa katotohanan pero si Kristo ay tagapagligtas lang nila but hindi hari sa kanilang buhay. So, nakasabot sa kalahian. Ang mga bugnaw nga Kristohanon, sila tong mga Christian, ang mga nakailaras Ginoo pero dili siya hari o manluluwas. Ikaduha, ang sa ganito, hot Christian, sila to nakasabot gid sa kamatuoran. Si Jesus ang ilang hari o manluluwas, pero ang lukewarm Christian, nakasabot sa kamatuoran pero badlungon. Mo nilaktod pagkasulti sa lukewarm Christian, gani gitawag sila og mga church goer lang. Nakasabot na gud sila sa kamatuoran, si Jesus ang ilang hari, siya ang ilang manluluwas, pero gidawat lang nila kay para mudong silag langit. So dili ganahan si Lord ana igsuon nga gidawat lang nimo si Kristo kay ganahan ka mudong og langit. Pero og magpuyo na kas kalibutan, suguon na kaniya, di na ta mobuhat. Amen. Pero seryoso kayo ang uban na sa tapad bing ayo kayo pagkaseryoso. Ngano man ang mga igsuon tungod kay sa ating binasa ganina, kining gibadlong ni Jesus ang simbahan sa Laodicea. Tungod kay mga hipokrito sila, abi nila og matarong sila atubangan sa Ginoo, okay sila, pero ang ilang kinabuhi di atubangan sa Dios mga bugnaw-bugnaw, init-init sila. Ingon ang Bible, iluwa puno ni Jesus ng mga tawhana. Latud pagkasulti, dili makadong sa langit. Kay ang tinuod nga Kristohanon mao ni siya. Gitagaan ta ni Jesus og kaluwasan na ay doctrine anang gitawag siya eternal security. Once saved, always saved. Pag gidawat nimo si Kristo minawa pag ni-receive mo si Jesus ng iyong Dios at tagapagligtas, secured ka na sa langit. Bisag wala, hindi ka pa pumunta ng langit ngayon, syempre buhay ka pa dito eh. 'Di ba? But ni-reserve ka na ni Lord pag
mamatay si Pastor Rodnel, automatic siyang pupunta ng langit. Okay? Meron kasing ibang Christian nga by faith ang salvation, yes, sakto man na siya, pero wapay sure kuno nga malangit sila. Kumunang magbuhat sila og maayo. Pero sa ato ang nasabtan, secured ta sa atong kaluwasan sa langit. Mga matay tang tanan dire, pero sure tang naatay kinabuhing walay katapusan. Kay gi-promise man na sa Ginoo. Amen. Ngunit dapat tayong mamuhay ng may kabanalan. Dapat musunod ta sa gisulti sa Ginoo, dili lang taingon nga nagtuotas Ginoo sa baba sa unahuna, pero sa buhat wa nato gipakita. Nagkasanabot ang tanan. Okay, so mo ni tinuod igsoon mo ni gusto ni Lord sa atong kinabuhi kay ang mga taga Laodicea, mga church goer lang sila. Abi nila og kanang Christian sila, gidawat nila si Kristo nga ila ang Dios og manluluwas, pero wala niya dawata silang ingon nga hari sa ilang kinabuhi. Magbuot sila sa unsa ang ilang gustong buhaton sa ilang kinabuhi. Amen? How about us? So, paano tayo? Tingnan mo ang iyong sarili. Kung may salamin ka, pwedeng tingnan mo ang sarili mo. I-check ang imong self. Sino kaya ang tunay na tagapagligtas at hari sa iyong buhay mo? Nganuman, ang rason nga nahimong lukewarm ang mga taga-Laodicea, masyak taigsoon kay naay duha ka punto nga giingon ni Lord ani nga problema sa taga-Laodicea. Ingon ang verse 17. Okay, tanawa ang imong Biblia kung naa kay Biblia diha. Verse 17, ingon ang Bible, nag-ingon ka. Di ba kay lukewarm man sila no, iluwa sila sa Ginoo. Nag-ingon ka, ang taga-Laodicea ang ipasabot niya niini. Dato ako og maayong pagkabutang og walay nagkulang kanako apan wala ka masayod nga alaot og makaluluoy ka kaayo. Kabus ka hubo og buta. Okay, hangad sa ni pastor. Abi sa mga taga-Laodicea nga simbahan nga okay sila atubangan sa Ginoo, Lord. Wala kaming problema dahil mayaman kami. Lahat ng ginagawa namin, kaya namin. Kahit wala ang tulong mo. Grabe sila kaayo. Pero nakita ng Diyos ang kanilang spiritual na kalagayan na ang ilang spiritual nga bahin, hubo di ay sila. Buta di ay sila. Kunya, in fact, ingon ng Jesus nga, pobre di sila atubangan sa Ginoo. Pwede di, no? Nga dato ta physically, but sa mata sa Diyos, pobre ta. Amen? Pwedeng himsog ta physically, pero sa mata sa Ginoo ang atong kalag nagniwang na, nagtinga na. Iba mo na ng pulong nga nagtinga, kawawa na ang iyong kalag, ang iyong soul dahil walay kaon-kaon sa pulong sa Ginoo. Okay, nakasanabot ba tang tanan? So manaingon siya, sinabi mo mayaman ako, sagana ako at wala na akong kailangan. Ngunit hindi mo namamalaya na ikaw ay kawawa, duka, bulag at hubad. Grabe no? Gasuot, hubad di ang mga taga-church dire, luoy di sila kaayo. Nga naman, number one reason is that they are self-sufficient at materialistic. Kaning self-sufficient kana bang nagsalig lang sa ilang kaugalingon. Amen. Tanang maingon nagsalig sa kaugalingon. Number two, sila ay materialistic. Nagtuo sila nga tungod sa ilang kadato o kauswagan, wala na sila nakinahanglan sa Dios sa ilang kinabuhi. How about us? Kikita man ang church karon. Amen. How about ikaw, pastor? Ikaw diha nang naglingkod, nga naminaw diha sa social media. Kumusta man ang ato ang kinabuhi? Nagbuhat ba ta nga sa mga butang nga walay apil ang Ginoo? Nang laba ba ka nga gasalig ka sa imong kusog? Nagtrabaho ba ka nga di ka moampo sa Ginoo? Magbiyahe ba ka nga magpasutoy ra kag dagan? Bisag walay ampo-ampo sa Ginoo, mukaon ba ka og pamahaw paniud ka panihapon nga dili makampo? Usa nas mga timailan nga wa ta nagpasalamat sa Ginoo og nagsalig ta sa atong kaugalingon. Unya materialistic ta. Sila mga taga-Laodicea, kuan kay sila kana bang kwarta ang ilang ginuna kanunay. Unang ang blood control wa na natarong kay ilang yun na bahalag magkaluoy ang ubang tao basta sila kay okay sila munaog sila sa pagkaingani pero daghan na sila napalit nga eroplano nga mahal kayo. So ingani ang ilang unahuna dato sila sa ilang pananaw okay sila di sila mosimba wala sila panahon sa Ginoo di mo basag Bible Bible dili jud sa basag Bible ngano man ang ilang unahuna
sila ang rason nga nabuhi sila ibabaw sa kalibutan. Amen? Mo nay pinadjud ka delikado sa kinabuhi igsuon kung wala gid tay relasyon o watak kasabot kinsa si Lord sa atong kinabuhi. Ngano man, ingon ang Proverbs chapter 10 verse 22, all the blessings comes from the Lord. So si Lord kuno ang rason nga nakaproduce ta og wealth. Kung wala ang tabang sa Ginoo, dili ka makabaton og kaalam kusog og kanang tanan pagkaon, sweldo, trabaho nimo. Ingon pa gani dito nga hard work doesn't add to it. Bisan ang imong kusog walay dili tungod na sa imong kakugi nganong nakaingana ka. Kaysa pastor, di ba? Kung magtanom ka pastor, si Lord ang magpatubo, pero ikaw ang naghago. Pero yung mga realization ba, sino ang nagbigay ng lakas mo? Si Lord. Sino ang nagbigay ng pang-iisip mo? Si Lord. Sino ang nagbigay ng lakas mo? Si Lord. Ito pagkasulti iya, tanhan. So, munang dapat as Christians, dapat meron tayong, baka nang natay kinabuhi nga mapasalamaton sa Ginoo ikaduha. Let us acknowledge kana bang atong hunahunaon nga Lord, ikaw ang tanan nganong nakaingani ko karon. Makahuman kog eskwela tungod nimo Lord. Nakaminiyo ko, nakakasal ko, nakaanak ko Lord, nakaani ko sa akong mga pananom tungod nimo Ginoo. Wala ko na disgrasya, nakapalit kog motor, unsa may imo naka-cellphone ka. Dapat imong i-acknowledge nga si Lord ang rason ni anang tanan. Amen. Kasi mong tapat din nga si Lord ang rason nganong nakaangkon ka ni anang tanan. So that is the problem of the Church of Laodicea. Ilang una-una bang makatrabaho lagi ko wa ang Ginoo, makakuan lagi ko wa ang Ginoo, tanan lagi. Malipay kung wala ang Ginoo, pwede man. Pero ang sala man God kung di ka mo acknowledge o magpasalamat sa gahatag nimo anang tanan. Mo na siya sayop. Kaya mga dato karon wa man sila simba-simba. Pero ngano nakadato man sila. Pero pangutana sa matas Ginoo nagka-judgment day. Malipay ba si Lord silang kinabuhi? Dili. Pero wako gasaad ninyo ha, wala ko ga-push ninyo nga dapat pobre kita kanunay, no? Iba sige ta maning kamot ba, mas pastor bahalag pobre kay basta sa mata sa Ginoo dato ta, bahalag saging basta kay labing, wala ko gaingon nga na. Pero ang point ba nga mapobre ka og madato ka, i-acknowledge nimo nga si Lord ang naghatag nimo anang tanan. Na kay time nga magpasalamat niya, na kay time nga makigrelasyon niya nga naman si Lord ang tanan. Amen. Number 2, blindness to spiritual condition. Abi nila og okay ra sila sa spiritual nga bahin, pero sa mata sa Dios sila ay kanang miserable, poor, blind and naked mga igsoon. So ingana sila tubangan sa Ginoo. Okay, sa atong kinabuhi kaha, let's check ourselves. Ikaw pastor, i-check nimo imong kagalingon. Maayo man kagsuot sa tubangan, gapulo ka diha, no? Sa man ga TikTok ka diha. Kumpara sa mga kanang sa mga uban nga, pwede na tong pastor, maayo kay kagsuot, pero kami ang among kasing-kasing sa Ginoo okay man kaayo. Kana ba? Kana bang balahaan kay mi pastor? Wa mi sala nga gibuhat. Pero wa na siya nagmatter ha, igsoon. Pero sana kanang gidasig mo nako nga sa atong pagsimba igsoon. Let's be presentable atubangan sa Ginoo, no? Malipay jud ko nga magkarsonista mga batan-on, amen. Nabang sa nag-date to sa Ginoo dapat formal ta, muskwela mga ganita mag-date di ba formal ta? Nanay si bibi na. Titisi pag ni pink kay tong yagi mo ate. Ano ba malipay si Lord gyud nga presentable ta atubangan sa Ginoo, kanang well-dressed ta ba? Pero wa na siya nagmatter, pero ang point igsoon bisag kita sila si mong kasing-kasing, kanang nindot pug kaayo nga presentable ta tubangan sa Dios. Pero ang point igsoon ang mga taga-Laodicea ingana sila tubangan sa Ginoo. Abi nila okay sila, pero sa mata sa Ginoo daghan sila mga apan igsoon. Hubo sila, daghan sila sala nga gibuhat, daghan sila sala nga gitaguan. Buta sila sa ilang sitwasyon mga igsuonan. Amen? Napabangtanan niyo amen. So may solusyon na i-offer si Lord sa kanila. Kay ang atong Ginoo igsoon mahigugmaon magud kayo siya, dili siya mga saba o wala siya ay kanang rason nga makabalik ta sa Ginoo ba. Kay ingon ang verse 18. Sakto ba ko? Verse 18 atong basahon na. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan. Unsa gani una? Magbili tayo ni Lord ng
Gold nga gilunsay pinagi sa kalayo aron madato. Number 2, pagpalit usab og bisting puti. Ano ang pangalawa? Magbili ng puti na garment or sinina nga isulob mo aron katabunan ang imong makaulang pagkaubo. Number 3, pagpalit usab og tambal nga idigdihog imong mata aron makakita ka. So number 1, gold. Number 2, garment, white garment. Number 3, tambal or kaning sorry Tagalog ana. So ang solusyon na inoffer ni Jesus sa verse 18, number 1 is ang tunay na kayamanan. Kanang gold diha ang tinuod nga riches or ang tunay na kayamanan, meaning sa gold, ay ang Dios. Kinsa gani ang tinuod nga paano to kanang kayamanan si Jesus, si Lord Diyo dapat naman dili kwarta, dili posesyon, kundi meron kang Dios sa buhay mo. Hangad sa ni Pastor Be. Kanang mo guni kay dagan kay mga tao karon nga labi na ni Pilipinas, luoy kayo tano. Kana bang ilang una-una ta masungot ta sa mga taas tungod kay sige sila panguha kwarta, pangurakot biski mga tax nato ato-aon ta na ilang gipangkuha. Pero kana ang punto ba nga igsoon di ta magsigig tan-aw nila. Amen. Unya ang ato lang hinumduman ba nga dili kwarta gyud, dili ang kadato, dili ang luxury cars nga 28 ka buok, dili ang mga private planes, kundi dili ang tinuod nga kadato naa kay Dios sa kinabuhi. Dili nang cellphone nimo gyud nga sige nimong gidala-dala bisag mag-CR ka, magdakag cellphone, si panglugod siguro nimo na ba. Bisag naligo ga cellphone, hala bisag nalibang. Sorry, nag number 2. Asa mo dong mag-cellphone jud nga naman imong yunahuna nga kini cellphone valuable sa imong kinabuhi. Pero sa puton kay nagduwa imong balion. So nga na ba? So abi na tog cellphone, abi na tog mga mobile games, mga atong uyab, atong usawa bana dili ang pinakadaan nga igsoon true riches is si Lord sa atong mga kinabuhi. Mo nang dali mo nako palit mo gold. Ako ang pinaka-importante sa imong kinabuhi. Ngon ang Proverbs nga mas bililhon ang Dios kaysa sa bulawan og silver. Grabe no? Kung naa kay bulawan og silver, dato biya ka pero wa kay Ginos kinabuhi, dato lagi ka pero impierno ka pa dong asa man ka. Di ba? Number 2 mga igsoon kining white garments. Lahat magsabi white garments. Or kining ang garment magud sila mga igsoon kay kana bitawng it symbolize purity. Mo nang ubang simbahan magsuot sila og puti nga sinina. Mo nang ingon ang pastor nila nga dita magsuot og black Rose aliw. Black books pastor. Kay demonic kuno ng black or mga dark colors man ang mag-white ragid sila kay nagsimbolo sa pagkabalaan. So dili wala ko required nga mag-white gitag sige para balaan or naingan ni Jesus. Ibasig si Jesus ang naa diri pero ang susod si Satanas. Pwede ingana bitaw. Pero ang point mga igsoon ba nga kining white garment that symbolize purity mo ni ang dugo ni Kristo nga magtabon sa atoa. What I mean is simbolo sa righteousness of Christ aron matabunan ang ilang espirituhanong pagkahubo. Maminaw, ang matagalaw di siya manggod, sige silag simbara, pero wa sila'y pagpangayog pasaylos Ginoo. Maobito na og mudong mog simbahan moingon ang worship leader magampo sa tauna. Ngano man? Ngano magampo man ta? Kay pasalamat sa Ginoo, sakto ngano man giya sa Ginoo, dili lang kana but mangayo og pasaylo. Sa una man gani musimba sila mag-ihaw sila mananap para dawaton ang ilang pagpasaylos Ginoo kay nakasa sila. Kita kay kasalig nga mangutas gracias Ginoo di na may pasaylo mo nang inagsot mo diri na tubang simbahan nga manghunaw sila atong hunawanan para inag-ana nila kay balaan na sila nagsod. Kung nangutana tong usa kawan nganong nanghunaw man kadiha para ang sala mapasaylo. Nya kay libakira mo to nangutana gilimugmug nya tubig. Katawa na mo, kay mo, gool kay mo ba? Ang point may isuon ba, nagsimba ni mo diha, inaglingkod kani nimo dapat magampo kas Ginoo dili kay maggunit na kag cellphone gaduwa ka didto. Ayaw sa lingkod sa kadiha mga kagpasaylo sa Ginoo. Kay ang pagsimba sa Ginoo, ang atong gisimba balaan nga Ginoo. Amen. Dili siya barkada nimo nga imo ra oy. Tol. Di kaya nanaon na nimo nga mamayabas mo dili nga na tong Ginoo mo simba ka dapat imong respetoon siya sa pamaagi nga nay pagpasalamat uban ang pagrespeto nga mangayo kag pasaylo sa Ginoo. Mao tanang kumalimot man gali ka maingon si Kuya Rek magampo sa tauna.
Laudi no, kasa ra ko ganin ngawat ra ko bayabas. Ampo ko na nag-away ra ko sa akong anak. Ako ra bang gisukol akong ginikanan. Sumangay kag pasaylo sa Ginoo nga naman ang dugo ni Kristo maghimo nimong matarong. Amen. Dili nang sinini lang nimo bat ang dugo ni Kristo pinagis pagtuo nga Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tanang kasalanan Ginoo. Nganong mo direkta ni Lord? Kaya mong Bible study kagahapon kay si Lord maminaw og mupasaylo sa tanan natong kalapasan. Yung mo adto ka mo duol sa usa ka tawo ngay pasaylo sa tawo nga okay, unsay mong sala? Di man nimo masugid tanan. Katuro mong mga simple, pero sa Dios ka may pasaylo, hinluan kas Ginoo. Amen. I encourage you tanan akong gidasig gyud nga basta mo simba ka, magbasa kag Bible, ampo una. Lord, pasaylo ako Lord nga maminaw ko si mga pulong nga walay babag sa akong kasing-kasing. Ana ka simple. Amen. Respetuhon ko si Ginoo at si Lord kay dili baya niingon nga novel or Netflix. Di ba mo salida kag Netflix kay di na makakampo, di ba? Lord, salamat nga magkat-on ko sa salidang tanawon dili na pagbasa kag Bible, maminaw kag mga wali, ampo kas Ginoo. Number 3, eye medication. Lahat magsabi eye medication. Nganuman ang Taga-Laodicea, buta sila. Linga ko sa mutapad. Nakita man. So buta sila spiritually. Nganuman wala sila basa-basa og Bible kay ang eye medication ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo na giresetas mga pastor kung naa kay sakit, naa kay sala, nagsakitan ka, naa kay problema, basaha ang Bible nga naman aron maablihan ang ilang espirituhanong pananaw ug makita sa ilang tinuod nga kahimtang. Maraming tao sa mundo o sa Pilipinas, even mga Christian, wala sila basa-basa sa nga naman ang salita ng Dios, sabi ng James or Santiago, ang salita ng Dios ay parang salamin. Amen. Nganuman, ang samin para sa ganinang samin para makita ka sa imong dagway o nawong itsura sa mana face. Yung makita kag buling ni uling dire na ay murag muta dire, siyempre ang samin imong gamiton. Ako nasuko. Imong tangtangon tong samin, imo tong samin, tangtangon tong buling. Imong sudlayon imong buhok kung kulot kaayo mata na muta mo na purpose sa amin ang Bible pod sa amin sa atong spiritual nga bahin mo na nagbasa nimo diha ay sala din na mo nang nakita nimo nga sala din na siya imong tangtangon imong usbon nakita kay umatay sa amin sige naman tag sa amin sa atong physical mo nang gibadlong sa ni Pablo ang simbahan sa una kay ang mga babayi sa una hadi kamo sa una. Mga babae sa una, sige nagpagwapa. May mga jewelry dire, si Rios, na ay kwintas nga mahalon kaayo. Murag, himong pasyonsyon ang simbahan. Pagwapahay na sila sa una. O dito, uy, Mari, musta man ka? Uy, musta na kayo problema? Sa dito, mga formal sila kayo. Dili, ikaw na ha? Mari, marites. So, nga na, sila kakuhaan nga naman. Physically, okay sila, pero sa sulod, hugaw, murag, kunog, mingon pa ang Matiyo nga murag, minteriyo. Nga baho kayo ang sulod nga naman patay namang nasa sulod. So dita pwede nga na wala ako gakuan na ga-discourage nga di ka magpagwapa mga girls. Amen. Nabayot as pastor. Mga boys pagwapo po ta sa atong kuan sa pagsimba sa Ginoo pero ang pinaka-importante nga basag Bible. Kay ingon ang sulat ni Pablo sa Timothy, the true beauty is the inside. Dili ang gawas lang kundi sa sulod ang imong batasan ang imong kinaiya. Dapat imo pong hinluan kayo si Doc Atoy nga akong doktor. Sige tag gamit og tubig sa gawas lang pero dili sa sulod. Kuna daghang mga sakit nga naman puti kay sa gawas pero sa sulod way tubig. Pinaka number 1 ko nga rason daghang mga sakit tungod kay wala inom-inom og tubig. Ang point igsoon ang imong sulod ang dapat nimo katimanon. Kaayo dili ang imong gawas lang. Amen mo nang basag Bible, mabadlungan ka ay ouch. Salamat Lord. Mo tong sa ka pastor, bibisita Miss Loon, ingon tong pastor na dito, abaya mi pastor ha. Yan siya kay gusto sang maigo sa wali para magkakon siya, mabadlungan siya. Kaya di kuno pwedeng sige sag wali, sige sag badlong sa mga membro pero siya pod wala na igo. Mo nang usahay magpawali siya sa mga membro, sa mga sakop nga naman para maigo pud kuno siya. So nakasanabot lagi tang tanan. Mo nang igsoon sa atong kinabuhi gyud
gikinahanglan nato unang-una ang Ginoo. Wa tay mahimo kung wala ang Ginoo. Amen. Mga mukaon ka, kumain ka ng pamahaw, paniadto, panihapon, magdasal ka, papunta ka ng eskwelahan, mag-drive ka ng motor, magdasal ka, magpasalamat ka sa Dios, musimba ka. Amen? Ako nasuko. Amigo naman gud ta. No, number 2, dapat unsa ganito, mangayo ka og pasaylo. Bubasa kag Bible, mo simba ka ngay pasaylo nga naman hinluan ka sa Ginoo. Number 3, unsa ganito? Need ka og pulong sa Ginoo. Amen. Magbasa kag Bible, wa ka kasabot. Ingna si pastor si pasabot ani para makasabot ka. Kay at least pa mabadlungan ka sa Ginoo. Dili lang sa wali kun dili mabadlungan ka, makahibaw ka nga naa di kay dapat usbon sa imong kinabuhi. Amen. Atong papakan sa si Lord be. Hallelujah. Sumuti problema. Ang problema ng mga Christians sa Laodicea unsa ganito, materially rich but spiritually poor. I pray and encourage you nga kanang bahalag mudato man ka or karon napaka sitwasyon nga di tayo mayaman. Ang aking pagdasal kapatid ay sa mata ng Diyos rich tayo. Nganuman ang kasagaran manggod ang problema sa mga mayaman di na sila musalig sa Ginoo. Manang maybe natas sitwasyon ngayon na di tayo mayaman, mahirap tayo para parati tayong magdasal sa Panginoon. Mao na pinaka number 1 nga rason na pobre ka, dakan ka problema para masikag duol sa Ginoo. Kaya mga dato, gasalig sila pag naa sila sakit. Magkano nak? Naa sila kuan, saan ka pupunta? Mag-private plane tayo. Way problema sila. Kung di na sila musimba, di na sila maampos Ginoo, di sila magpasalamat, pero ang tinuod nga rich dato ka atubangan sa Ginoo. Eksarang dato, di na sila magsalig. Mingon na sila, pila may bayad pamisa para mulong kumudungkos langit. 5,000 kada Domingo. Problema. Nakita mga pobre. Di ta makadug langit kay di kaabot atong kwarta. Naino. Una nga ang tinuod nga kadato makasabot yung kas tinuod nga dili gyud kwarta ang rason mudungkas langit, dili simbahan, dili mga sakramento kun dili si Jesus ra jud. Amen. By faith, by grace, naluwas ta. Number 2, self-sufficient pero walang dependence sa Diyos. Kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Wala tayong magagawa kung wala si Lord. Amen? Physically or spiritually, need tagtabang din sa Ginoo. Manang dapat pobre ta kanunay tubangan sa Dios. Lord, mudong kag simbahan, dili kay, ay, kibaw na ko ng waliha. Ay, balik-balik man ng waliha. Giwali man na ni Pastor tong yagi. Ay, nakadungog naman ko ana. Ay, kasi baon ako na, ang ending ani, gigugma ka sa Ginoo nga na. Usay magud ingana ang sakit sa mga Kristiyano karon kanang nasa lay sakit nga si tawag ito kid kaning spirit of familiarity. Kay baon ako nang waliha, di na ko mamina, kasabot ako ana, magudong ra nagugma ka sa Ginoo, gipasaylo ka. Ay, whatever. So dili ganahan si Lord ana mga igsoon, gusto niya nga nagsik ka. Muna ako bitaw as a pastor, kami sa akong asawa, nag-aaral pa rin kami. Ano man, hindi kami Diyos. Hindi namin alam ang lahat. Dili may mag-aral para mo dibatis mga laing relihiyon, but nag-aral kami dahil para maka-share ninyo sa saktong pamaagi. Kaya diba, asa may importante ang saktong pagtudlo or paghigugma nga simbahan na way saktong pagtudlo, asa man mo ana, bahalag inahinay tang muhigugma, at least natin saktong pagtudlo. Kaya kung grabe tang paghigugmaan yan ng simbahan na, pero wala sa itong pagtudo. Man tapadong. Kaya bawa na ka. Number 3, spiritually blind or naked. So, kanang mamuhay tayo ng hindi religious. Dapat si Jesus ay Panginoon, Hari at tunay na tagapagligtas sa ating buhay. Amen? I hope and I pray na pod nga mahimong si Kristo ang atong Ginoo og manluluwas. Unsa ganito yung una gani? Ang true riches ay si Lord. Siya di pinaka-importante sa itong kinabuhi. Number 2, dapat moduol ka sa Ginoo, humingi ka ng tawad parati. Number 3, yun sa ganito, ang Word of God. Dahil ang Word of God tambal sa atong kinabuhi. Salamin siya og tambal nato. Nasakitan ka, gibuwagan ka, basa kag Bible, higugma ka sa Ginoo. Kung kay problema, ikastanan sa Ginoo. Kung mabot ang bagyo, panalipdan ka sa Ginoo, kay tambal man siyan. Amen. But ang pinakanindot sa atong Ginoo, kining Lord's goodness sa verse number 19. Napa ba ang tanan? Praise the Lord. Pakpak sa taon na be.
Kung naa pa ba? Okay, praise God. Verse 19, nga mo ni pinakanindot. Nganong maayo si Lord tungod kay verse 19, gibadlong o gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma. Tanang gihigugma sa Ginoo mingog amen. Tanang badlungon mingog amen. Busa pag matinud-anon og hinulsuli ang imong mga sala. Mo ni pinakamayos tong Ginoo ngano man ang sinasaway ng Dios ay kaniyang tunay na minamahal. Tanang pagbadlungon gani ka, sultian ka ni pastor, i-encourage ka niya, pahimangnuan ka niya, gigugma kas Ginoo. Mo ni pinakahadlok og di na jud katagdong pastor, di na kabadlungon niya, di na kanya kumustaon, dili kaniya chatan, di na kanya pag anaon gani kas Ginoo, it means love ka ni Lord. Kaya di sa gustong mapariwala ka, di sa gustong makuan ka. That's why ingon ang Proverbs chapter 3 na badlungon sa Ginoo katong iyang gihigugma mga igsoon. Manang salamat kung gibadlong ka sa Ginoo. Amen? Kung kastiguon ka sa Ginoo. Ngani man gud siya, na mga teaching pag madisgrasya kuno ka, basig nakay sala. Nya na bitaw, nya basig ko na disiplina na sa Ginoo, gipantun kaniya kay nakasa ka or uban pod pag naa ka sa music team nya nabugto ang string, kasi nakasala ka. Or kanang nasakit ka, nga basig nakasa ka, ngay pasaylos Ginoo mo na ilang pagtulunan, pero pwedeng tinuod gud siya pero di tanang panahon. What if biog magitar si Kyle dire unya, gagitar siya og bass guitar. Kanang bass guitar kay dagko ba ng string, malaki yung string sa bass guitar. Nabugto tanan. Oh, grabe sala nimo. So dili tanan pangitabo tinuod. Ug nahilantan si ati tata, wa kasimba karon, ti basig nakasa ka ti. Dili basta digilantan kay kanang maot ang panahon. So di ta mag-imong spiritual kaayo ha. Amen. Pero pwede na siyang gamiton sa Ginoo. Tagaan kaniya, bigyan kaniya ng problema, bigyan kaniya ng sakit, bigyan kaniya ng sitwasyon nga hindi nga mabuti. Baka gusto ni Lord nga ma-realize mo na may kasalanan kang dapat ipagtapat sa Panginoon. Pwedeng ingana. Ikaw may nakahibaw gusto tinuod. Unsa may sa nga nabuhat ako ni Agi, hala, mao di ay ngani ko karon. Siluha ko Lord. Kay basig maglingi anay ta ba? Hala, nabugtog string kaso ganon si manggibuhat kanina. Mangingana ta ba nasakit lagi ka, ngana. Ayon, ngana igsoon. Amen. But ang point, balik ta kay sige daga-daga ni pastor. Ang point, badlungon, kastiguon, disiplinahon sa Ginoo ang iyang gihigugma. Amen. Ayaw gani kasi pastor di manglatos. Anong akam simbat? Ha? Wala ina kayo no. Dako nang tawa si nanay tayo. Ay pastor sakit na kayo. Ha sige ka badlong. Di agi man depende man ang disiplina sa Ginoo, pwedeng sitwasyon kanang panahon, pwede pod nga sultian ka. Ako na pagdisiplina pero anak nimo tinuod, pwede god. Pero ayo lang yo kay kaning mga tawo ra ba karon marites na kayo. Pag na kay botong dautan, hala gilatos ni nanay purang ang iyong anak na mo. Uya kay taon oy, na-viral si nanay, na priso. Kay sala na ba nang malatos sa mga anak ron. Manang ayo tong ay pod videohe. Amen. Number 2, ang pinakanindot sa atong Ginoo kay pinayuhan o tinawag sila ni Jesus na bumalik sa tunay na kayamanan, katwiran at espiritual na pananaw na mula lamang sa Kanya. Tanawan ng verse 20. Napabang tanan. Praise the Lord. Verse 20, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog og muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay og makigsalo kaniya og mukaon siya uban. Kanako, si Lord kuno nagtuktok sa pultahan. So ang pultahan di igso nagsimbolo sa imong kasing-kasing. Sige sagtuktok nimo Kyle. Basta susutian ka ni pastor, sige sagtuktok nimo gibadlong ka, gikastigo ka, sige sagtuktok. Sino ang may authority sa pag-open ng door? Ang may-ari. Isu po kayo ang silingan na ino. So manuktok si Nanay Pura sa among simbahan, tok tok tok. Sino yan? Si Nanay Pura, bigyan kita ng pastor, gulay. Ay, pasok ka nay. Di ba? Imong pasudlon, ikaw ang authority, ang tag-iya. Karon, si Jesus gasigig tuktok sa kasing-kasing sa mga simbahan sa Laodicea. Nganuman, nganong sige sa tuktok? Nganuman tungod kay dili si Jesus ang hari sa ilang
kasing-kasing. Dili siya ang nagpuyo, ang sala, ang tao nga natag-iya. Mo nang gusto ni Lord nga musulod siya nga mo'y maghari sa imong kasing-kasing. So ako ning siya example sa mga batan-on. Katong ni Agi, na gitawag nga si William Holman Hunt, na siya Light of the World nga libro. Nya mo gipakita na ko sa mga prayer meeting minitong ni Aging nakainumdum pa mo. Anong nakikita niyo sa picture? Makitaan ba ninyo sa mga sa mga nakita, unsay nakita ninyo sa picture? Tawo o bitaw? Correct. Sa pailain na bantayan ninyo? Naisuga. Sa pailain. Ay naitunok, sakto. So, klaro naman kinsa na si Jesus nino. Unya, kani pultahan ni siya para madali ta kay mata alas 12 ani. Pultahan ni siya unya. Sa pultahan unsay nabantayan ninyo nga wala sa pultahan? Bright kayo, kinamang kadto. So, doorknob. Ang pultahan na Joy, doorknob. Kita na bang pultahan nga may doorknob? Wala. May doorknob natong abli-abli nga. Kanang ginganag purmasi. So, ang pultahan, kinsa ganyan, unsay na ginagsimbolo sa pultahan? Ang ating mga puso. So, ang tanong, bakit walang doorknob ang puso dito? Ang pultahan dire, yung anong may doorknob? Nagsimbolo ni siya nga naman sa atong kasing-kasing. Si Jesus, nagsuga in town siya, kasi tuk-tuk sa imong kasing-kasing, pero gikuhaan ni mong doorknob. Ano man, di ka gustong musulod siya sa imong kasing-kasing. Grabiha, no? Mo na'y problema sa simbahan sa Laodicea. Gusto ni Lord nga ipagtuktuko ni ablihi ko kay ako ang tinuod nga kadato. Ako ang tinuod nga unsa ganito, ako ang magpasaylo nimo, ako pud ang maghatag nimo og kaayuhan. Pero ang taga-Laodicea dili sila moabli sa ilang kasing-kasing. Mo nang hinaot mga Kristyan, mayong amen. Sa kanunay igsuon sa atong kinabuhi, ayaw jud kalimti, wag nating kalimutan nga pasalamatan at i-acknowledge si Lord ang nagmula ditong lahat. Tanan nga naa nimo si Lord jud, mo nang ayaw sa kalimti, pasalamati siya. Ikaduha, wag mong kalimutan na mapasaylo ra ka tungod sa dugo ni Kristo. Number 3, tungod kay ito, pulong sa Ginoo ang makaayo sa imo ang spiritual nga brokenness, sa imong broken heart, ang walang ibang makagagaling yan kundi si Jesus lang yun. Manang pasudla gid siya sa imong kasing-kasing. Sa kanunay pasudla siya, sa pagaw sa Lord, ina ko nimo Lord, buwag na ta. Gawas dito. Kay kining sala akong ganahan, kining kadato, kining ghost project akong ganahan. Bahala og ghost ng project basta kay dato ko. Bahala og di ko nimo pasahiloon Lord basta kay relihiyoso ko. Bahala Lord wa ko'y basa-basag Bible basta kay okay ko kay daghan kog kwartas kinabuhi. Dili pwedeng ingana igsoon dapat si Jesus Dios. Ayaw siya pagausa. Amen. Himua siya nga hari og personal nga manluluwas imong kasing-kasing. Nay usahay nga mangluod kas Ginoo, ayaw siya pagausa. Nganuman siya ang pinaka-importante sa imong kinabuhi. Amen. I hope and I pray mga igsoon nga sa atong kinabuhi. Bawo lamang og imo bang gipasulod si Jesus imong kinabuhi. Hindi ko alam kung sino ang nakaupo sa trono ng heart mo ngayon. Maybe ikaw, maybe ang kasalanan mo nang karon pasudla si Jesus. Ayaw ng kwarta, ayaw ang garbo, ayaw ang pagdumot, ayaw ang sala. Si Jesus ang palingkura sa lingkuranan sa imong kasing-kasing. Kasi sige sagtuktok. Kinsa tong muabli sa naman nimo ang katungod-god. Amen. Hangad sabi, minaw sa kayo kay importante ni si Lord wa siya namugos kung mudong kag langit or dili. Amen. But nag-offer siya sa kanyang buhay sa cross para ipakita niya na mahal niya tayo. Pero tayo ang may otoridad kung papasukin ba natin si Jesus sa ating puso at nang dahil dyan, pupunta tayo ng langit. Or hindi ba natin papasukin pero pupunta tayo ng impyerno. Dili siya mamugos gid nato. Gasige ra siya og tuktok. Unang makadungog kaswali sa pulong sa Ginoo ayaw pagahiay mo kasing-kasing palingkura siya. Karon kanang gi-challenge mo nako sa mga bag-o pang nanimba kanang kung feel nimo wala kay tinuod nga kalipay.
wala kay satisfaction sa kinabuhi, naglong kag makapalipay nimo, wala joy makapalipay gid nimo. Bisa pag lain-lain nimong iyab, bisan pa og daghan kag kwarta, marami kang pera, sikat ka, artista ka, marami kang sasakyan, pero pag wala si Jesus sa puso mo, walang meaning ang buhay mo. Wala gyud tinuod nga kalipay nimo igsuon kung dili si Jesus ang hari sa imong kasing-kasing. Amen. Mo nang ngayon kanang gi-challenge mo nako nga pasudla si Jesus kung dugay na kang nasimbahan pero si Jesus napas gawas taong sige pagtuktok. Di na siya kapuyon mo tuktok nimo, sige ra na sa tuktok. Ingon ang Bible nagpaabot gid siya nga muuli kas Ginoo or magpaabot siya nga ablihan nimo, butangan nimo doorknob ang imong kasing-kasing, no? Kay pag imo nang ablihan, ingon siya makigsalo siya nato, makig-fellowship siya, makigkaon sa uban nimo. Kaya hakog man ta kayo. Di ato pakanon si Jesus. Pasudla siya kay gusto niya nga makig-fellowship siya kapunay sa imo. Kung na kay problema, muhilak kas Ginoo. Kung na kay wala kay kwarta, na kay kalipay nga naman, na kay satisfaction nga gihatag sa Ginoo. Kung gubot ang kinabuhi, malinawon ka nga naman, na kalinaw nimo sulod sa imong kasing-kasing nga naman, siya'y hari nimo. Pero garbo naghari sa imong sala, gubot kay imong kinabuhi igsuon. Munang ayaw jud pagawsa si Jesus, palingkura gid siya, ablihi siya. Amen. So ngayon kanatong ipiyong atong mga mata igsuon. Kung gusto mong papasukin si Jesus sa iyong buhay, nasa sa iyo ang iyong desisyon. Nasa imo ang desisyon